Assalamualaikum mga sisi, magandang umaga sa lahat. Ayan, yung asawa ko po ay binisbisan niya po yung aking malunggay, pati yung mga tanglad mga sisi ay para naman ay hindi mamamatay. Napaka-importante po talaga na alagaan itong mga gulay na ito kasi dito sa Pakistan ay bihira ka lang po makakita ng tanglad at malunggay mga sisi. Oo, kaya kailangan talaga na kapag may tanim ka ay aalagaan mo talaga ito. Kaya nung nabigyan ako ng ate nito, ng kapitbahay namin dito rin, binigyan ako ng, ano pa to siya, napaka liit, tapos isang stalk lang na tanglad ang binigay ni ate, pero nabubuhay rin siya mga sisi. So ngayon pala mga sisi ay na-drop ko na yung anak namin, kami ni Mr. dinadrop namin siya sa school. 8 a.m. na po dito sa Pakistan. Tapos pupunta kami ng market, dapat maaga. Kasi kapag maaga kasi, fresh pa yung mga gulay at mga karne. So, dadaan muna kami ng cafeteria mga sisi kasi wala pa kaming almusal dalawa. Ang aga ko pong gumising para mag-prepare sa almusal ni Yusef para sa school. Pero hindi ko expect na pupunta pala kami ng grocery store para naman ay mabili namin yung mga kailangan namin this week. So, ito mga sisi ay pinuntahan namin ni Mister yung kabilang side. Tinitingnan namin kung ang kalsada ba na ito ay lalabas ba siya ng community. Tinatry lang namin mga sisi. Tapos, every morning dito, ang mga tao po ay napaka-busy kasi lahat ng mga estudyante ay maaga po talaga ang klase dito mga sisi. Si Yusef ay kailangan ay nasa school na 7:45 AM. Tapos 3 PM ay lalabas na po siya sa school. Kaya kagaya rin natin ang mga mami dito sa Pakistan, maaga rin gumigising para sa kanilang mga asawa at para sa kanilang mga anak. May mga nagme-message din sa akin ng mga Pilipina kung ang mga Pakistani ba na nga mababae dito ay hindi ba maalaga sa pamilya. Pero mga sisi, ang naobserbaran ko lang sa aking mga nakita dito, lalo na sa pamilya ng asawa ko, yung mga kapatid niya ng babae kapag nagbumbisita kami at sa lahat po talaga ng mga bahay kasi marami kasi sila mga sisi, 12 kasi silang magkakapatid. So binibisita namin yung mga bahay-bahay nila. Actually mga sisi, ang mga babae po dito mga sisi ay grabe po sila mag-alaga ng kanilang mga asawa at mga anak. Oo. Lalo-lalo na kung mga middle class family at yung low class family. Unless kung mayaman ka, kasi pag mayaman, mayroon ka naman talagang maraming mga maids. Pero kapag middle class family ka, ay syempre kahit mayroon kayong tagalinis sa bahay, ay ikaw mismo babae ay ikaw talaga yung mag-asikaso sa asawa mo. Pareho lang po iyan sa aking mga sister-in-law. Maaga silang gumigising, sila ang nag-prepare ng breakfast sa kanilang asawa at sa kanilang mga anak. Tapos, ang helper nila ay tumutulong lang sa kanila pero nasa kusina po talaga sila. Lalo na kapag may bisita mga sisi ay super alaga po talaga nila ang mga bisita. Ayaw na ayaw nilang kumikilos ka kapag bisita ka sa bahay. Inofferan ka talaga ng food, tubig, anything na makakain mga sisi na magiging komportable ka kapag nandun ka sa kanilang bahay. Kaya nung ako ay bago pa lang dito sa Pakistan ay marami talagang mga katanungan ang isip ko mga sisi. Kasi hindi pa natin alam kung anong mga patakaran dito or ano ang kanilang mga nagisnan at yun din sa atin. Alam nyo ba, nung una pa lang ako mga sisi ay pag pumasok ako ng bahay ng aking mga in-laws ay tinanggal ko talaga yung sapatos ko or yung slipper ko sa labas. Pero hindi pala necessary ang ganyan. Dapat kapag bumisita ka ng bahay ay automatic iakyat mo na yung slipper mo. Walang problema yan kahit gaano pa kalinis ang bahay. Dapat iakyat mo talaga iyan. Ganyan po talaga sila mga sisi. Pero sa loob ng bahay, kung may carpet ang sala nila, of course, kailangan mo yung tanggalin yung slipper mo. Tapos, iba naman kasi kapag may carpet kasi
yung mga alikabok ay hindi kasi nawawala. Kaya tatanggalin mo ito. Tapos, pag sila naman ang bumibisita sa akin sa bahay, ay kailangan ko talagang offeran sila kahit mayroong katulong. Dumating na pala kami dito sa cafeteria mga sisi. First time namin dumaan dito mga sis. Mukha namang malaki yung cafeteria. Tapos, nakapalibot po kami ng mga residents, yung mga pinagre-rentahan ng mga rooms. Ayan. So, medyo wala pang masyadong tao mga sisi. Ayan, parang malaki talaga itong nadaanan namin. Tapos, medyo hindi pa sila naglilinis ng mga mesa. Kasi 8 PM na po ay close na po dito mga sisi. Lahat po ng tindahan dito sa community ay close na po. So, ito pala yung parata nila dito mga sisi. Ayan. Tapos na yung order namin. Parang hindi satisfied yung asawa ko. Oo. So, yun nga mga sisi, natapos na kaming kumain at dito nagpa-refill ng gas yung mister ko. Medyo maraming tao ang nakapila ngayon dito. Pupunta lang kami ng market, hindi ko na lang iyon bibidyohan mga sisi. Ayan. Nagmahal na rin po ang price dito mga sisi. So, ito mga sisi ay gabi na. Tapos, nano na yung anak ko, dalala namin, bumili kami ng mga gamot sa pharmacy. Ayan, ang presyo pong ito sa Pilipinas, 8,000 plus, ay nasa 1,700 lang po, 1,700 plus piso. Ito pong lahat na bili namin mga sisi. So, titingnan natin kung satisfied ba kayo sa ganitong presyo sa 1,700 na piso na nabili namin dito. 1,700 peso is equivalent to 8,000 plus rupees. Ito po, 5 kilong rice. 1 week po ay nauubos na po namin itong rice. Ang rice po na ito ay katulad lang ng lasa sa atin pero basmati siya. Ang pagluto nito is 1 cup of rice and 1 cup of water. Same lang ng pagluto sa atin. Oo. Tapos pareho tagalaga ng lasa mga sisi at hindi mawawala ang 2 liter ng milk every week po ito para po ito kay Yusef kasi every morning uminom siya ng gatas. Sometimes hinahalo po namin sa Coco Crunch, yung cereal ba. Tapos ang mga vegetables ganito talaga dito sa Pakistan mga sisi. Mahilig po talaga sila sa mga gulay. Kagaya rin natin sa Pilipinas pero iba kasi yung mga gulay na kinakain nila dito mga sisi. Pero hindi naman masyadong mahal. So, ito lahat ang nabili ko sa 1,700 peso. Ayan, mines po ito ng mga chicken. Ito kasi si Yusef po ay kumakain po siya nito. Pero ito po ay para po sa kanya. Tapos, nagbili rin kami ng karne ng kambing. Ayan. Tapos, mga sisi, ito rin, cubes na thigh ng chicken. At ito rin ay mga rice, mga gulay, at kung ano-ano pa na binili ni Mister na salad niya. Napaka-importante po ito kasi si Mister po ay nag-ano na po yan, para bang tinitingnan niya yung diet niya. Oo. Tapos ito mga snack ni Yusuf at bread para sa breakfast. Minsan kasi mag-bread, minsan magparata at mga snack ng anak ko. Yan lang po nabili namin. Tapos bumili rin kami ng tela ng aking customer kasi may order ako. Ayan, tapos tinahi ko na rin din yung order ng aking customer mga sisi. Tapos na ako sa kusina. So, ito sila mga sisi. Mahilig po talaga dito na maglagay ng laces. Gaya po nito mga sisi. Ayan. Oo, kapag nagpatahi, meron po talagang ganyan. So, ito po na design na ito ay based lang po sa gusto ng aking customer. Which is, i-deliver ko po ito bukas. Bukas po. Kasi 4 po na set ito na order niya at i-deliver po namin siya. Ayan. Yan po ang gusto ng aking customer which is sinusunod ko na lang po yung request niya. Ayan. 1 set po ay natapos ko na po ngayon. Mayroon na po yung dupata, may pants na at ito po ay kamis. Ayan, nilagyan ko na rin ng buttons gaya ng sinasabi ng aking customer. Pang summer po itong pinagawa niya sa akin mga sisi. Ayan. Tapos ito po yung trouser. Ayan.
Ayan, maraming salamat mga sisi.